Matapos nating malaman sa mga naunang talakayan ang kahulugan ng tekstong informatibo, gayon din ang mga maaari natin mapagkuhanan nito, tungayan naman natin ang iba't ibang uri ng tekstong informatibo. Una ay meron po tayong tinatawag na paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Ikalawa ay pag-uulat ng impormasyon. Ano nga ba ang mga ito? At syempre, ikatlo ay yung pagpapaliwanag. Ano nga ba ang mga ito? Una, dapat muna nating mabatid kung ano ba ang layunin ng tekstong informatibo. Ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo ay makapaghatid ng impormasyong hindi nababahiran ng personal na pananaw o opinyon. Nang may akda, makikitang layunin ito sa ilang uri ng tekstong informatibo, tulad na nga ng tinatawag nating paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Sa uring ito ng teksto, inilalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon. Maaaring ang pangyayaring isasalaysay ay personal na nasaksihan ng manunulat, tulad ng mga balitang isinusulat ng mga reporter ng mga pahayagan, o maaari ding hindi direktang nasaksihan ng manunulat kundi mula sa katotohanang nasaksihan at pinatutunayan ng iba, tulad ng sulating pangkasaysayan o historical account. Ang uring ito ng teksto na karaniwang sinisimulan ng manunulat sa isang mabisang panimula o introduksyon. Kung ito ay isang balita, mababasa sa bahaging ito ang pinakamahalagang impormasyon, tulad ng kung sino, ano, saan, kailan, at paano. Paano nangyari ang inilalahad? Sinusundan ito ng iba pang detalyeng nasa bahagi naman ng katawan at karaniwang nagtatapos sa isang konklusyon. Bilang karagdagan, binibigyang diin ng ganitong uri ng tekstong informatibo ang pangyayari sa nakaraan, kasalukuyan o iba pang panahon. Nakatuon ito sa pagsasalaysay ng mahalagang kaganapan tulad ng mga nababasa sa pahayagan, almanahak, at aklat sa kasaysayan. Bilang pagpapatuloy ay meron din tayong tinatawag na uri ng tekstong informatibo na pag-uulat pang-impormasyon. Sa uring ito, nakalahad ang mahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop at iba pang bagay na nabubuhay at di nabubuhay. Gayon din sa mga pangyayari sa paligid. Ang ilang halimbawa ay ang mga paksang kaugnay ng teknolohiya, global warming, cyberbullying, mga hayop na malapit ng maubos, impormasyong kaugnay ng mga halaman, at iba pang mga maaaring talakayin na nagbibigay ng impormasyon o nag-uulat. Ang pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nangangailangan ng masusing pananaliksik sapagkat ang mga impormasyon at detalyeng taglay nito ay naglalahad ng katotohanan ukol sa paksa at hindi dapat samahan ng personal na pananaw o opinyon ng mga manunulat. Bilang pagdidiin, binibigyang linaw natin ang tuon ng pag-uulat ng impormasyon ay pagbibigay ng kaalaman tungkol sa tao, bagay, hayop, at lugar, at iba pa. At ang ganitong uri ng teksto ay, katulad ng banggit na, kailangan ng masusing pananaliksik upang masiguro o matiyak natin ng impormasyon ay naglalahad ng katotohanan ukol sa paksa. Ikatlong uri ng tekstong informatibo ay ang tinatawag nating paglalahad. Ito ang uri ng tekstong informatibong nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Layunin itong makita ng mambabasa mula sa mga impormasyong nagsasaad kung paano humantong ang paksa sa ganitong kalagayan. Karaniwan itong ginagamitan ng mga larawan, diagram o flowchart na may kasamang mga paliwanag. Halimbawa nito ay ang siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paru-paro, palaka at iba pa. Bilang pagpapatuloy ay nais nating ibigay ang layunin o katangian ng mga tekstong informatibo. Ano nga ba ang ilan sa mga katangian ng tekstong informatibo? Bakit natin kailangang malaman ito?
Makatutulong ang pagkabatid sa katangian ng tekstong impormatibo upang lalo nating matiyak na mahusay ang mga inilalahad nating mga impormasyon. Ang tekstong informatibo, ang isang katangian ay naglalahad ito ng mahalagang bagong impormasyon, kaalaman, pangyayari, paniniwala at tiyak na detalye para sa kabatiran ng mga mambabasa. Ikalawa, ang mga kaalaman ay nakaayos ng may pagkakasunod-sunod at inilalahad ng buong linaw at kaisahan. Ikatlo, karamihan sa mga impormasyon ay patungkol sa mga bagay at mga paksang pinag-uusapan. Ang ikaapat, nagbibigay ito ng mga impormasyong nakapagpapalawak ng kaalaman at nagbibigay linaw sa mga paksang inilalahad upang mawala ang alinlangan. Sumunod, naglalahad ng mga datos na nakatutulong sa paglilinaw ng mga konsepto. Naglalaman din ito ng mga impormasyong makatotohanan at hindi gawa-gawa lamang. At syempre, nagbibigay ng impormasyon o paliwanag na makatotohanan ayon sa pananaliksik.